Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maureen. Hindi ko po kwento ang nais kong ibahagi sa inyo at kwento po ito ng Lolo Mario at Lola Inay ko. Gusto ko lamang pong i-flex sa inyo kung gaano kadakila ang pagmamahalan nilang dalawa. Gusto ko lamang ipakita sa inyo ang totoong mukha ng pag-ibig na nakikita ko araw-araw sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Yung pag-ibig na mapapasana all ka na lang. 60 years na ang pagsasama nina Lolo at Lola, pero kapag magkasama sila, akala mo ay kakakasal lamang nilang dalawa dahil sa sobrang pagmamahalan na makikita mo sa mga mata nila. O hindi ba sana all talaga, Papa Dudut? Aminado naman silang pareho na sa loob ng ilang dekadang pagsasama nila ay hindi naging madali. Marami rin silang mga pagsubok na pinagdaanan at hanggang ngayon ay pinagdaraanan pa rin. Kung meron man silang isang pagsubok na hanggang ngayon ay kinakaharap nila ay ang pagiging ulyanin ng Lola Inayon. Sa pagsubok na ito ay nakita ko kung gaano kamahal ni Lolo Mario si Lola Inay dahil sa ipinakikita nitong pasensya. Naipaalala ang lahat tungkol sa mga bagay na nakalimutan na niya araw-araw. Naaalala ko pa kung paano tayo hinabol ng mga gansa nung gabing pauwi na tayo galing sa baile. Naaalala ko pa kung paano ako nakipaghabulan para bawiin yung tinangay na tsinelas ko nung isang gansa. Kung bakit naman kasi nagtsinelas ka pa eh. Alam mo naman pupunta ka ng sayawan. Sana nasira ang kaisa-isang sapatos ko nung iniram ni Pino nung nanligaw kay Lala eh. Bakit naman kasi naghihiraman pa kayo ng iisang sapatos lang? Dati lang naman yun nung wala pa talagang perang pambili ng sapatos. Alam mo namang hirap kami sa buhay noon. Saka lang kami nakabawi nung lumuwas na ng Maynila si Tatang. Alam ko yun. Naalala ko pa nga nung minsang inilabas mo ako papunta sa plaza eh. Wala ka palang dalang pera. Pareho tayong hindi pa kumakain noon. Di mo alam kung paano ako nilamon ng hiya noon nang magpabili ka sa akin ng sorbetes. Pero wala akong mailabas sa aking pitaka. Nagdala ka pa ng pitaka, pero ang tanging laman lang ay... Ang napakagandang larawan mo. Ay, napakasarap balikan ng mga alaala natin noon, Mario. Ang simple lang ng lahat. Buong puso ako nagpapasalamat sa iyo dahil kahit na walang-wala akong gaanong kwarta noon, pero nagawa mo akong mahalin. Pakiramdam ko noon ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Dahil pinaramdam mo naman sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa paningin mo. Naaalala mo pa ba? Bakit ba tayo nakahiga ngayon sa kama? Ha? Bakit tayo nakahiga? Oras na ba para matulog? Ay teka, nakapaghapunan na ba tayo? Oo naman. Kanina pa. Ikaw pa nga nagluto ng paksiw na tilapia. Paksiw na tilapia ang hapunan natin kanina? Oo. Di mo na ba maalala? Hindi ko nga maalala kung paano tayo umabot na nakahiga na rito sa kama. Matapos ang hapunan, pumanik na tayo rito sa kwarto para magpahinga na. Pero tulad ng dati, nakipagkwentuhan ka pa sa akin tungkol sa nakaraan natin. Nagkwentuhan? Ano ba pinagsasasabi mo kwentuhan? Yung tungkol sa baile, yung sa gansa, sa kawalan ko ng kakayahang bumili ng sapatos at... Oh, saan ka pupunta? Abay di maghahapunan.
Hindi pa ako kumakain eh. Halika na't samahan mo ako. Pero kumain na nga tayo. Ay, kung ayaw mong sumama ay ayos lang. Ano nga bang ulam? Paksiw na tilapia. Ikaw nga ang nagluto, di ba? Paksiw na tilapia? Ako ang nagluto. Ay, halika na. Sasamahan kita. Ako man ay nagugutom na rin. Halos gabi-gabing ganito lagi si Lolo Mario kay Lola Inay Papadudut. Madalas sinusumpong ng pagiging ulyanin si Lola tuwing sasapit ang gabi, kung kailan sila nakahiga na at handa ng matulog. Makakalimutan madalas ni Lola na naghapunan na pala kami at bigla itong lalabas ng kwarto para magluto. Susunod naman si Lolo at tutulungan si Lola para maghanda ng panibagong hapunan sa kalagitnaan ng gabi. Gigisingin pa nga ako madalas ni Lola para kumain na at hihingi na lamang sa akin ng pasensya si Lolo dahil sa pang-iistorbo ni Lola sa tulog ko. Naunawaan ko naman ang kalagayan niya kaya nagpapaggap na lamang din ako tulad ni Lolo, nakakain pa lamang kami ng hapunan kahit sa totoo lang ay busog na antok na kaming pareho. Ganyan kami halos gabi-gabi. At nabibilib na lamang talaga ako kay Lolo sa tiyaga at pasensya niya kay Lola tuwing nagiging makakalimutin ito. Aware naman si Lola sa pagiging ulyanin niya at aminado siya na natatakot siya sa kalagayan niya. Madalas, pinag-uusapan nila itong mag-asawa. Kung naririnig ng aking tenga ang mga hikbing yan, magsabi ka sa akin. Ano bang problema? Natatakot ako. Natatakot saan? Baka isang araw, maubusan ka na ng pasensya sa akin dahil sa pagiging makakalimutin ko. Hindi mangyayari yan. Baka isang araw, pati ang pagmamahal mo sa akin ay mawala na rin. Dala ng pagod sa pagiging ulyanin ko. Mas lalong hindi mangyayari yan. Natatakot ako, Mario. Paano kung isang araw wala na talaga akong maalala kahit isa tungkol sa atin? O kahit sa mga naging alaala natin? Di ipapaalala ko sa'yo isa-isa. Araw-araw. Ay, hindi biro ang kalagayan ko, Mario. At mauunawaan ko kung sakaling makaramdam ka ng pagod. Mapapagod ako marahil pero di ako magsasawa at mas lalong hindi ako titigil. Sinasabi mo lang yan para tumigil ako sa pag-iyak ko. Sinasabi ko to dahil ito ang totoo. Sana ay manatili ang pasensya at tiyaga mo sa akin, Mario. Maraming pagkakataon na hindi ko na malalabanan ang pagkalimot ko. Pero sana ay hawakan mo lang lagi ang aking mga kamay. Baka sakaling makatulong para muli akong makaalaala. Di ako bibitiw. Pangako yan. Mangako ka rin sa akin, ha? Na kapag hindi mo na kaya, Mangangako ako sa'yo na kakayanin ko. araw-araw? Araw-araw. Maluha-luha akong nakikinig sa usapan nilang ito, Papa Dudut. Napakadakila at napakapuro ng pagmamahal ng lolo kay lola. Bihira ka nang makasaksi ng ganitong klase ng pag-ibig at dinadasal ko talaga sa gabi na sana ay makayanan nila ang pagsubok na ito, lalong-lalo na si Lolo. Napasa ng kalagayan ni Lola. Hindi biro, Papa Dudut, ang maging araw-araw nina Lolo at Lola at sana ay malampasan nila ito. Nang pinag-uusapan nila at naniniwala naman akong makakayanan nila ito. Ilang dekada rin nilang pinatunayan ang pagmamahalan nila
at sa nalalabing ilang pang taon ng buhay nila. Imposibleng hindi nila yon makayanan pa at naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagmamahal. Naniniwala akong balang araw ay mananalo silang pareho sa pagsubok na ibinigay sa kanilang dalawa. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Paano nga ba nagsimulang makalimot si Lola? Naalala ko pa na ilang taon na ang nakakalipas, nasa bakuran namin si Lola noon at nagwawalis. Isang hapon yon ng Lunes. Nasa kwarto ako noon at nagbibihes dahil kakauwi ko lamang galing sa eskwela. Si Lolo naman ay nakaupo sa parte malapit sa winawalisan ni Lola. Kapwa silang nakikinig ng radyo. At narinig ko pa nga noon na sinasabayan nila ang pagkanta, ang mga napapakinggan nilang mga awitin. Madalas na ganito ang routine nila tuwing sasapit ang hapon pero kakaibang naging ganap. Nung araw na yon dahil habang nagwawalis si Lola ay bigla itong napasigaw at napahinto sa kanyang ginagawa. Nagulat si Lolo lalo na noong tumakbo si Lola papunta sa loob ng bahay. Hinabol siya ni Lolo na noon ay gulong-gulo kung ano nga ba ang nangyayari kay Lola. Inay, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Ay, bakit ba ako nasa bakuran kanina? Bakit ako may hawak na walis? Anong ibig mong sabihin? Dahil kanina lamang nagbabalat ako ng gabi. Kahapon ka nagbalat ng gabi para sa niluto mong sinigang na baboy. Hindi kahapon yon. Anong kahapon? Kanina lang yon. Kumalma ka. Ang ulam natin kanina ay pritong dalagang bukid. Di ka nagbalat ng gabi kanina dahil kahapon mo yung ginawa. Hindi. At bakit nakasuot ako bigla ng pulang duster na ito? Samantalang nakasuot ako ng berdeng blusa. Ang berdeng blusa na sinasabi mo, kahapon mo suot. Yung bigay sa'yo ng panganay natin nung nakaraang Pasko. Hindi. Suot ko yung kanina habang nagbabalat ako ng gabi. Inay, ano bang… Naguguluhan ako. Ano bang nangyayari? Bakit bigla ako nagwawalis ng bakuran habang suot ang duster na ito samantalang kanina nagbabalat lang ako ng gabi. Dahil kahapon nangyari yun, Inay. Tumahan ka na. Maupo ka muna at ikukuha kita ng maiinom na tubig. Huwag mo akong iwan, Mario. Natatakot ako. Kukuha lang ako ng tubig. Huwag mo ako iwan, sabi O sige, dito lang ako. Kumapit ka sa kamay ko. Andito lang ako. Napagod ka lang marahil kaya bigla kang nakalimot sa mga ginawa mo ngayong araw. At kahapon. Bakit wala akong maalala sa mga sinabi mo? Bakit hindi ko maalala na pritong dalagang bukid ang ulam natin kanina? Samantalang ang utak ko pinapaalala sa akin na maghahanda pala ako ng pangsigang natin. Shhh! Pagod ka nga talaga. Ay, pasensya na at napagod ka sa mga gawaing bahay. Hayaan mo. Ako na ang magtutuloy ng ibang gawaing bahay. Pumanig ka na sa ating kwarto at magpahinga. Mamaya magiging klaro na sa iyo ang lahat. Maaalala ko na lahat? Oo, maaalala mo na ang lahat. Yon ang akala nila. Akala nila kapag nakapagpahinga na si Lola ay maaalala na niya ang mga nakalimutan niya pero hindi pala. Sa mga sumunod na araw ay nagtuloy-tuloy ang pagiging makakalimutin ni Lola. Nabahala na kaming pareho ni Lolo
Tinawagan namin si Mama para sabihin ang kalagayan ni Lola at doon ay naging klaro sa amin ang lahat. Naging ulyanin na nga talaga si Lola na normal na nangyayari sa mga matatanda. Ito ay ayon na rin sa kamag-anak naming doktor na nakausap ni Lolo. Wala na raw gamot para dito. Sakit na raw ito ng mga matatanda na dapat ay tanggapin na lamang dahil magiging kasama na nila ito sa pang-araw-araw. Hindi naniwala rito si Lolo. Mas naniniwala siya sa himala na nagagawa ng pag-ibig at handa niya itong patunayan. Sa kung sino man ang magsasabing imposible nang mapagaling si Lola sa kanyang kalagayan. Tama na ang pagpapatawa sa akin, Mario. Nananakit na ang tiyan ko. Pinagpapawisan na ako ng gusto. Maski ako ay nananakit na ang aking pangakakatawa. Nawala tuloy ang antok ko. Ikaw talaga, Mario, oo. Lagi mo na lang akong pinapatawa. Kaya ka nga umibig sa akin dahil sa pagiging kengkoy ko eh. Ay, bentang-benta nga kahit kay inang yung mga biro mo eh. Pero sa tatang mo, hindi eh. Natatawa naman yun sa mga biro mo. Pero pinipigilan lang niya dahil ayaw niyang maging kampante ka sa kanya. Naiintindihan ko naman yon. Alam kong pinoprotektahan ka lang din niya. Ay, bigla akong naalala. Oh, ano yun? Ay, teka, sino ka? Ha? Sino ka? Bakit kasama kita dito pa sa kwartong ito? Kaninong kwarto ito? Bakit ako nandito? Huminahon ka, inay. Bakit mo ko kilala? Sino ka ba talaga? Ako si Mario. Ako ang asawa mo. Mario? Asawa? Teka, paano? Kinasal tayo Ay, nung... huwag mo ako hawakan! Tulong! Tulong! Huwag kang sumigaw. Kumalma ka. Sakit mo na talaga ang makalimot at... Kalalapit sa akin! Wag! Tulong! maniwala ka, inay. Ako ang asawa mo. Ako si Mario. Umalis ka! Umalis ka! Sige! Subukan mo lumapit sa akin at masasaktan ka! Inay! Inay, makinig ka! Huwag mo akong hawakan! Ako ang asawa mo! Ang nagbibigay sa'yo ng mirasol tuwing kaarawan mo! Ang nagbibigay ng gata sa'yo bago ka matulog sa gabi! Dahil di ka makatulog kapag wala nun! Ako ang pinili mong pakasalan! Umalis ka rito! Umalis ka! Tatawag ako ng pulis kung magtatangka ka pang hawakan ako! Tulong! Inay! Tulong! Inay! Kumalma ka! Dumating na ang kinakatakutan ni Lolo, ang tuluyan siyang makalimutan ni Lola. Sobrang sakit na makita si Lolo na tinitiis ang sampal at suntok ni Lola sa kanya habang lumalapit ito sa kanya para ipaalala kung sino nga ba siya. Para ipaalala na siya ang asawa niya at ipaalala niya na mahal niya si Lola. Kapwa po silang umiiyak noon at si Lola ay umiiyak sa takot kay Lolo dahil hindi niya ito makilala. At si Lolo na umiiyak dahil sa takot na tuluyan na siyang hindi maalala ni Lola. Nasa labas lamang ako noon ng kanilang kwarto at nakikisabay sa kanilang pag-iyak. Ayokong lumapit pa dahil alam kong mas lalo lang maguguluhan si Lola sa mga nangyayari. Kung sino si Lolo na nakasama niya ng 6 na dekada ay hindi na niya maalala pa. Ano pa kaya ang apo niya? Nasa labas lamang ako ng kanilang kwarto noon habang nagdarasal na sana ay hindi na matapos ang gabing yon. Na hindi maalala ni Lola kung sino si Lolo sa buhay niya. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Pero hindi pa rin maalala ni Lola si Lolo. Nagkukulong si Lola madalas sa kwarto at ako ang tagahatid ng pagkain niya. Maski ako ay hindi niya rin maalala, pero mas kampante siya sa akin kaysa kay Lolo. Hindi ako nagpakilalang apo sa kanya. Ang sabi ko lang ay tagapag-alaga niya ako at tumango lamang ito. Ayoko kasing makadagdag pa sa mga iisipin ni Lola. Si Lolo ay sa sala namin natutulog dahil hindi ito nakakapasok sa kanilang kwarto. Hirap din po ito na hindi makatabi at makasama si Lola. Ilang beses ko itong nahuhuli sa kalagitnaan ng gabi na dahan-dahang pumapasok sa kwarto nila para masilayan ang mukha ni Lola kahit na ilang segundo lamang yon, Papa Dudut. Marin, ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba dyan? Gabi-gabi po nandito ako, Lo. Tara dun at baka magising ang lola inay mo. Gabi-gabi na lang po sumisilip kayo kay Lola. Nangungulila kasi ako sa kanya. Nandito lang naman po siya. Bakit niyo po siya namimiss? Dahil hindi ako sanay na di kami maayos sa isa't isa. Di ako sanay na di nakikita ng malapitan ang mukha niya. O kaya naahawakan man lang ang kamay at buhok niya. Kaya gabi-gabi, hinihintay niyo siyang makatulog bago kayo papasok sa kwarto niya para makita lang siya? Kahit ilang nakaw na segundo lang, masaya na ako. Basta makita ko lang siya. Mahal na mahal niyo talaga si Lola, no? Higit pa sa sarili kong buhay. Kaya ba hindi kayo napapagod? Kahit kailan, hindi mapapagod ang puso. Kahit pa ulit-ulit kayong nasasaktan? Nauubusan ng pasensya? Hindi ako mapapagod. Kahit na hindi na niya kayo makilala? Hindi pa rin ako mapapagod. Kahit na hindi na niya maalala na mahal niya kayo? Ang isip niya lang ang hindi nakakaalalang mahal niya ako. Pero ang puso niya, alam kong oo. Puso ang magbabalik ng alaala na nakalimutan na ng isipan. Pero sa lagay po kasi ni Lola, parang malabo na. Walang malabo kapag may isang magtsatsaga at di mapapagod na ipaalala sa kanya kung ano ang naging mukha ng pagmamahalan yung dalawa. Pero Lolo, ayokong umasa kayo habang buhay na babalik pa si Lola sa dati. Nasabi na nga rin ng doktor na bitbit niya na yan hanggang sa dulo. Di ako naniniwala dyan. Ayokong maniwala dyan. Malaki ang tiwala ko na mapapagaling siya ng pagmamahal ko sa kanya. At sana, maniwala ka rin, Apo. Gusto ko pong maniwala na pwede pa. Pero ayaw naming makita na nahihirapan kayo. Awang-awa na po ako na nakikita kayo na napupuyat gabi-gabi para lang hintayin na makatulog si Lola at masilip niyo siya. Di naman ako nagrereklamo. Ayos lang ako. Awang-awa na ako sa inyo kapag sinasaktan niya kayo, kapag sinusubukan yung lumapit sa kanya. Matibay ako. Ayos lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo na sa tuwing lalabas kayo ng kwarto, laging pigil ang iyak ninyo. Kakayanin ko. Magiging ayos din ako. Wala akong nagawa kundi ang hayaan si Lolo na ipagpatuloy ang ginagawa niya para maalala siya ni Lola. Araw-araw ay nagiiwan si Lolo ng mirasol o sunflower sa paanan ng kama ni Lola. Ang sabi kasi niya ay baka makatulong ito para maalala siya ni Lola. Yun kasi ang paborito ni Lola na madalas na ibinibigay ni Lolo sa kanya. Pati sa gabi ay walang palya ang gatas ng kalabaw na pinapaabot ni Lolo sa akin na may note na mahal kita. Hanggang sa muling pagbabalik ng iyong alaala. Sa labas din ng kwarto nila ay nagpapatugtog ng malakas na kanta si Lolo.
Hindi ko alam kung ano ang title ng kantang yon, pero sabi ni Lolo, ayon daw ay ang kantang tumugtog noong unang beses niyang nakasayaw si Lola sa isang baile sa kanilang probinsya. Ito raw ang kantang nagpa-realize kay Lolo na mahal na nga niya si Lola. Umaasa siya na kapag narinig ito ni Lola ay manunumbalik sa kanya ang alaalang yon at maaalala na siya. Grabe ang pagmamahal ni Lolo kay Lola, kaya naman paulit-ulit akong humihiling ng isang himala para sa kanilang dalawa at papadudot isang gabi ay lumakad palabas ng kwarto si Lola at nagtungo ng sala kung saan ay andon si Lolo at nagpapahinga. Inay, anong... Sino ka ba talaga? Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Gusto mo ba gisingin ko si Maureen para maalalayan ka? Sagutin mo ang tanong ko. Sino ka ba talaga? Ako si Mario. Ako ang iyong... Halika na. Ihatid na kita sa kwarto. Ay hindi, ayoko. Nagugutom ka ba? May gusto ka ba? Gusto kong maalala lahat ng mga sinasabi mo sa akin nung una. Maaalala mo rin ang lahat. Paunti-unti. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Mas kailangan ko maliwanagan. Ano bang kailangan mong malaman? Hindi ko alam. Basta ang alam ko ay kailangan kong malaman. Hindi ko maibibigay ang kailangan mong malaman kung di mo alam kung ano yung eksaktong hinahanap mo. Gusto kong malaman kung totoo bang asawa mo ako. Oo, Eh bakit hindi ko alam? di mo lang maalala. Pero asawa mo ako. Ako ang kabiyak mo. Ako ang pinangakuan mo sa altar. Ako ang pinili mong makasama sa araw-araw. Ako yun. Hindi ko alam, pero Pero ano? pero gusto kong maniwala sa'yo. Ano bang pumipigil sa'yo? Yung alaala ko. Ay, sa tuwing sinasabi mong asawa mo ako, sa tuwing sinasabi mo sa akin na mahal mo ako, may nagsasabi, may nagbubulong sa akin na maniwala ako sa'yo. Pero hindi ko magawang pilitin ang sarili ko na gawin yon. Kasi Wala kang maalalang ebidensya na nagsasabing totoo yon? pero matindi yung nagsasabi sa puso ko na, oo, totoo ang lahat ng sinasabi mo. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ako si Mario. Ako ang asawa mo sa loob ng 6 na dekada. May 2 tayong anak at 4 na apo. Kasama natin ngayon ang apo nating si Maureen. Siya ba yung nagbibigay ng gatas sa akin sa gabi? At nagsusuklay ng iyong buhok. Kamukha ko siya. Lalo na nung kabataan mo. Para kayong pinagbiyak na prutas. Mario, Ano yun? ikaw din ba ang naglalagay ng mirasol sa paanan ng kama ko? Oo, dahil yun ang paborito mo. Paborito ko. Sumasaya ka kapag nakakakita ka nun. At gusto kong nakikita yun sa'yo. Yung saya. Kaya pala, napapangiti ako't nakakaramdam ng kakaibang saya sa puso kapag nakikita ko yun sa umaga. Dahil naaalala ng puso mo na minsan napasaya ka ng bulaklak na yun. Posible ba yun? Na maalala ng puso ang nakalimutan ng utak. Oo naman. Mario, Ano yun? ay, pwede bang
Pwede bang ipaalala mo sa akin paunti-unti ang lahat? Hindi ko alam kung anong nangyayari pero gusto kong makabalik. Tulungan mo ako. Di mo na kailangang sabihin yan. Dahil araw-araw, di ako mapapagod na gawin yan. Mahal kita. Kahit di mo maalala ang mga salitang yan. Basta mahal kita. Hayaan nating mga puso natin ang magsalita. Papa Dudut, hindi na muli pang bumalik ang alaala ni Lola pero hindi napagod si Lolo na ipaalala pa rin ang mga bagay na nakalimutan na ni Lola. Araw-araw nanliligaw si Lolo na akala mo ay bumalik sila sa pagkabata. Inulit ni Lolo ang mga paraan ng panliligaw nito kay Lola noong kabataan nila. Kung paano niya nakuha ang puso ni Lola dati ay yun ang kanyang ginagawa ngayon. At ramdam ko na hindi siya napapagod at nakakatuwang pagmasdan sila. Nakala mo'y mga binata at dalaga na nagliligawan, nagkakailangan, nagkakahiyaan at nagkakaigihan. Nakakatuwa silang pagmasdan lalo na si Lola na muli na naming nakikitang ngumingiti lalo na sa kanyang mga mata. Alam kong unti-unti ay naaalala na ng puso niya na minsan sa buhay niya ay minahal niya si Lolo Mario. Sa ngayon, Papa Dudut, aaminin kong wala na akong tiwalang makabalik pa sa dati ang alaala ni Lola pero natutuwa ako na muli silang nakapagsimula nang mawala na ang lahat. Mas lalo ko lang nakita na totoo nga ang pag-iibigan nila dahil kahit na wala nang maalala ang isa, matibay pa rin ang hawak nila sa isa't isa na umaasa na balang araw ay magiging maliwanag na rin ang lahat na kahit mawala na ang alaala na nabuo sa isipan ay andyan pa rin ang puso para ipaalala na minsan ay nagmamahalan sila. Andyan pa rin ang puso na nagpapaalala sa mga bagay na nagawang kalimutan ng nag-uulyaning isipan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham o mas magandang sabihin ay sa pagbasa ng kwento ng aking Lolo Mario at Lola Inay. Ako ang inyong kabarangay forever, Maureen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag daw bawal ay masarap gawin. Pero handa ka bang i-enjoy ang panandaliang sarap kung ang kapalit naman ay pangmatagalang pagsisisi? Dear Papa Dudut, minsan may parte sa buhay natin na gusto nating ibaon na lamang sa limot. Lalo na kapag hindi maganda ang dulot nito sa ating pakiramdam at alaala. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Oscar. 37 years old na ako at nakatira dito sa Parañaque. Ayoko talagang magpakilala sa tunay kong pangalan dahil medyo sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa ngayon. Nasigurado akong kaiinisan ng ating mga kabarangay. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko sa relasyon namin ng asawa kong si Carol. Nagkakilala kami sa isang mall kung saan ay nagtatrabaho ako bilang isang sales promodizer at siya naman ay napadaan para bumili ng school supplies na gagamitin niya para sa kanyang trabaho. Isa kasi siyang teacher, Papa Dudut. At nagkataon pa na pinsan siya ng isang katrabaho ko na naging tulay para magkakilala kaming dalawa. Pakiramdam ko nga noon ay na love at first sight ako sa kanya.
Kaya humingi ako ng tulong sa katrabaho ko na ilakad ako kay Carol. Binigay niya ang cellphone number ni Carol sa akin at nang unang beses na tinawagan ko siya at nagpakilala ako na si Oscar na katrabaho ng pinsan niya ay hindi niya naman ako sinungitan. Nagkakwentuhan kami at nagkasundo na muling magkita hanggang sa maging close na nga kaming dalawa at tuluyan nang nagkaroon ng relasyon. Papadudot 3 taon na kaming magkarelasyon ni Carol nang mag-apply ako ng trabaho sa abroad. Ayaw sana ni Carol dahil natatakot siya na baka hindi na siya balikan o kaya ay magkaroon ako ng ibang babae doon. Kaya para patunayan na mahal ko talaga siya at mapanatag na rin ang loob niya ay pinakasalan ko na siya, Papadudot. Nasa tamang edad naman kami at hindi natutol ang aming mga magulang. Kaya nagpakasal na kami at tumira muna kami sa isang apartment habang naghihintay ng alis ko. Natanggap din kasi ako kaagad sa ina-applyan ko na agency. At may kalahating taon pa kaming nagsama bilang mag-asawa ni Carol bago ako tuluyang umalis papunta ng Middle East para magtrabaho bilang isang sales merchandiser. Papadudot, mahirap at malungkot talaga ang magtrabaho sa abroad. Lalo na at malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Tapos wala pang 1 taong kaming nagsasama bilang mag-asawa ni Carol. Pero nagpakatatag ako dahil gusto ko talaga na mabigyan ng maayos na buhay ang asawa ko. Wala namang kaming naging problema ni Carol pagdating sa relasyon namin dahil consistent ang communication namin sa isa't isa. Kaya nang dumire-diretso ang renewal ng kontrata ko sa abroad ay hindi na nga namin namalayan na halos 10 taon na pala akong nagtatrabaho sa Middle East. Doon na ako nag-decide na umuwi ng Pilipinas dahil may sapat na rin naman kaming ipon ng asawa ko. Gusto ko na rin kasi na magsimula kami ni Carol na bumuo ng totoong pamilya. Grabe, Han. Nakakapagod talaga maglipat ng bahay, no? May ilang gamit pa nga tayong natira sa labas pero mamaya na siguro yun. Magpahinga na muna tayo sandali dito sa sala. Eto nagtimpla na ako ng juice at bumili na rin ako ng tinapay para sa merienda natin. Ayun, salamat Han. Sakto, dahil nagugutom na ako. Pero alam mo, tama ka sa sinabi mo. Nakakapagod talaga tong buong araw na paghakot natin ng mga gamit. Kung pwede lang talaga na yung dating bahay na lang natin mismo ang ilipat natin dito sa bago nating titiran. Para hindi na tayo maghakot ng gamit. Oo nga, no? Ang liit pa naman ng bahay na yon, kasyang-kasya yun dito sa bago nating bahay. Pero Han, alam mo, masaya talaga ako na magkasama na tayo ngayon. Ako rin naman sobra. Imagine, dati nililigawan lang kita. Tapos nang maging mag-asawa na tayo, umalis naman kaagad ako at nagtrabaho sa malayo ng halos 10 taon. Ay, Han, salamat ha. Bakit ikaw ang magpapasalamat? Ikaw nga ang nagpundar ng halos lahat ng to. Yung sinusweldo ko nun sa pagtuturo halos napupunta lang sa pagmamasteral ko. Kaya pera mo halos lahat ang naging dahilan para mabili natin ang bahay na to. Pera nating dalawa. Kasi kung hindi ka naman pumayag na umalis ako para magtrabaho sa Middle East, hindi natin kaagad magagawa ang lahat ng to. Alam ko naman na ayaw din talaga ng mga magulang mo na umalis ako. Ikaw lang ang nag-convince sa kanila na pumayag. Kakakasal lang kasi natin noon tapos iiwan mo kagad ako. Magagalit talaga ang mga magulang ko sa'yo. Pero naiintindihan ka naman nila Kaya nga salamat sa tiwala na ipinabaon at ibinigay mo sa akin. Lalo na sa mga plano ko na para sa ating dalawa. Tiwala na kahit kailan hindi mo sinira. Hindi kaya biro yung magkalayo tayo sa isa't isa sa napakahabang panahon. At hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na ulit kita iiwanan. Talaga? Oo. Hindi na ako babalik sa Middle East. Sigurado ka? Pero anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Alam ko namang hindi ka sanay na walang trabaho. May natira pang pera sa naipon natin, di ba? Oo, meron pa. Medyo malaki pa nga yun
Sinadya ko yun para sa van na bibilin ko. Plano ko na mag-drive ng van para sa mga bakasyonista. Para kahit paano, kumikita pa rin ako. Oo nga no, ang galing talaga ng plano mo, Han. Pero hindi pa yun tapos dahil may gusto pa akong trabahuin ngayon. May iba ka pang plano? Ano pa yon? Bakit parang ang dami mo namang gustong gawin? Ang totoo, tatrabahuin ko na ring mabuti yung paggawa natin ng mga bata. Loko ka talaga, Han. Kumain ka na nga dyan at kukuha muna ako ng damit na pamalit mo. Basa na pala kasi ng pawis yung likod mo. Papadudot, gamit nga ang naipon namin ni Carol ay nakabili kami ng isang row house na ngayon ay tinitirhan naming mag-asawa. At isang van na gagamitin ko sa trabaho. Si Carol naman ay nagpatuloy sa kanyang pagtuturo. Papadudot, pakaramdam ko noon ay wala na akong mahihiling pa dahil maayos na talaga ang buhay namin ng asawa ko. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, ay doon ko naramdaman na parang may kulang pa. At saka ko lang na-realize na iba pa rin talaga ang bahay kapag may kasamang bata. Alam ko na mas magiging masaya kaming mag-asawa kung bibiyayaan kami ng isang anak. Pero papadudot, hindi naman kami nagmamadali ni Carol. Lalo na at ngayon lamang ulit kami nagkasama bilang mag-asawa pagkatapos ng maraming taon. Isa pa ay pareho naman kaming nagpa-check up noon at ang sabi ng doktor ay walang may diferensya sa aming dalawa. Perfect timing lang daw ang kailangan at makakabuo din kami ng anak ng asawa ko. Papadudot, mag-iisang taon na kami ni Carol sa tinitirhan namin nang makilala namin ang bagong lipat sa katabing bahay namin. Ang mag-live-in partner na sina Jack at Bella. Mabait din silang dalawa at nagdala pa nga ng pagkain si Bella sa bahay para makipagkilala sa amin ni Carol. Makwento si Bella at totoong maganda, papadudot. Maputi ang kutis niya, bilugan ang kanyang mga mata. Mahaba ang buhok at balingkinita ng kanyang pangangatawan. Malaki nga ang pagkakahawig niya sa napakagandang kapuso star na si Kim Domingo. At sa ilang minuto nilang pagkukwentuhan ng asawa ko, sa tapat ng bahay habang naglilinis ako ng sasakyan, ay narinig ko na magtatatlong taon na silang magkarelasyon ni Jack at nangungupahan lang sila sa katabing bahay namin. Isa daw medical representative si Jack at siya naman ay kakaresign lamang sa trabaho bilang dental assistant. At bago nga siya umalis ng bahay namin, papadudot, ay nginitian niya ako. Ngiti na hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang dating sa akin. Papadudot, hindi lang yon ang unang beses na pumunta siya sa bahay. Dahil nga sa makwento talaga si Bella, ay unti-unti na nga silang naging close ng asawa ko. Sandali lang! Good morning. Oh, Bella! Ikaw pala! Magandang umaga rin. Bakit napadaan ka? May kailangan ka ba? Nandyan ba si Carol? Wala pa eh. Nagpunta sa palengke. May usapan ba kayo na magkikita ngayon? Oo. Nabanggit niya kasi nung isang linggo na papahiramin niya ako ng mga romance pocketbook niya. Naiinip na kasi ako sa bahay eh. Ganun ba? Wala pa kasi siya eh, pero pauwi na rin yun. Kung gusto mo, bumalik ka na lang mamaya. Hindi ba ako pwedeng maghintay dyan sa loob? Pwede naman. Lika, pasok ka. Sure ka na okay lang? Baka nakakaabala ako sa ginagawa mo. Ayos lang. Kakatapos ko lang ding ayusin yung lababo namin. Pasok ka na. Dito mo na hintayin si Carol. Salamat. Grabe! Ang dami niyo palang gamit dito. Tsaka ang ganda ng sahig ng bahay niyo. Si Carol kasi ang pumili ng tiles para sa sahig. Kaya yan, ang ganda, di ba? Nakwento nga ni Carol na siya halos ang pumili ng lahat ng gamit dito. Dahil ayaw mo raw magdesisyon pagdating sa mga ganong bagay. Pati pala yun nakwento niya.
Sa aming dalawa kasi, mas maganda ang taste niya pagdating sa mga design ng gamit. Kagaya nitong tiles at itong sofa dito sa sala. Kaya hinayaan ko na siya magdesisyon sa lahat ng mga kakailanganin namin dito sa bahay. Ang swerte naman talaga ni Carol sa'yo. Ang sarap mo siguro talaga maging asawa. Hindi naman. Mas swerte ako sa kanya kasi nagawa niyang maghintay ng halos 10 taon sa akin. Ang tagal ko rin kasi nagtrabaho sa abroad. Sa bagay, hindi rin kasi biro na hindi mo makasama ng halos 10 taon ng asawa mo. Alam mo na, ang hirap kaya nang walang ganun. Oo, medyo nga. Pero sanayin lang siguro kasi syempre, sa umpisa lang naman talaga mahirap ang lahat. Ibig sabihin, nasanay ka ng walang rumoromansa sa'yo? Ha? Oh my gosh, sorry. Na-awkwardan ka ba sa mga tanong ko? Medyo na-curious lang talaga ako sa mga kinuwento ni Carol sa akin tungkol sa LDR ninyong dalawa. Hindi, ayos lang. Gusto mo ng juice? Pagtitimpla na lang muna kita. Buka muna dito. Pauwi na yun si Carol. Kaya hintayin mo na lang siya dito. Papadudot, sa totoo lang ay medyo nagulat at nasiwa ako sa mga naging tanong ni Bella. Napapaisip tuloy ako noon kung ano pa ba ang ibang kinuwento ni Carol sa kanya tungkol sa relasyon naming dalawa habang magkalayo kami. Nakwento kaya ni Carol na minsan sa sobrang pagkasabik namin sa isa't isa habang nasa abroad ako ay nagawa naming magpalitan ng malalaswang mensahe at larawan. Na minsan ay magkatawagan kaming dalawa at nagvi-video sex at kung ano-ano pang bagay na ginagawa ng mga mag-asawang nasa LDR na sitwasyon. Hindi ko rin tuloy maiwasang isipin na kaya siguro ganon na mga tingin at ngiti sa akin ni Bella ay dahil sa mga nalalaman niya tungkol sa amin ng asawa ko. Pero sa kabilang banda, Papadudot, ay naisip ko rin na hindi naman siguro yon gagawin ng asawa ko dahil hindi siya makwento tungkol sa mga ganong bagay. Kaya nga hindi ko alam kung bakit yon ang naisip ko na pwede nilang maging topic na pagkukwentuhan ni Bella. Dahil pwede naman nilang pag-usapan ng tungkol sa mga halaman ni Bella o kaya ay mga pocketbook ni Carol. At hindi ang tungkol sa mga malalaswang bagay na yon. Papadudot, nang makauwi na si Carol mula sa pamamalengke at maabutan niya si Bella sa bahay, ay hindi rin kaagad umalis si Bella kahit nakuha na niya ang mga pocketbook na kailangan niya. Pinagstay pa kasi siya ni Carol at sinabing sumabay na sa amin sa tanghalian. Hindi ko tuloy alam kung maaasiwa ba ako o mai-excite. Ang nakakatawa, Papadudot, ay natanong ko ang sarili ko kung bakit naman ako mai-excite kung makakasabay namin si Bella sa tanghalian. Oo, maganda siya at sobrang sexy ng katawan. Pero ayokong gumawa ng mga bagay na pwedeng ikasira ng relasyon namin ni Carol. Kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi ko i-entertain kung anuman itong nagsisimula kong maramdaman sa tuwing makikita ko si Bella. Papadudot, siguro ay masyado lang talagang malikot ang imagination ko. Kaya naiisip ko na parang inaakit ako ni Bella. Magkaiba naman kasi ang nang-aakit sa nakikipagkaibigan. Narealize ko na kaya madalas pumupunta si Bella sa bahay para makipagkwentuhan kay Carol ay dahil naiinip siya sa kanila. Kumbaga ay sabik lang siya sa kausap o kakwentuhan. At dahil sadyang mabait ang misis ko ay mabilis silang nagkapalagayan ng loob at nagkasundo. Kay Carol ko nalaman na madalas palang wala sa bahay si Jack kaya wala rin kasama si Bella. Kinuwento rin ni Carol na masaya talagang kausap si Bella. Madalas nga ay nagdadala pa siya ng pagkain sa bahay dahil mahilig daw siyang magluto. Kapag kasi na-assign sa malayong ospital si Jack, ay ilang araw din itong hindi nakakauwi. Kaya kesa raw masayang ang mga pagkain ni Bella sa ref, ay iluluto na lang daw nila yon at ipinamimigay sa kung sino ang pwede nilang pagbigyan. Papadudot, pagkalipas ng ilang buwan ay mas naging close sina Carol at si Bella.
Kahit paano ay natutuwa na rin ako kasi may nakakausap na rin si Carol bukod sa akin. Hindi rin kasi mahilig lumabas ng bahay ang misis ko at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Mabuti na lang at may isang Bella kami na kapitbahay na dumadayo sa amin para magtanggal din ng inip niya. At least alam ko na hindi nauubos ang oras ni Carol sa stress sa trabaho. Kaya habang tumatagal, nagiging kampante na rin ang loob ko kay Bella. Sana gising na si Bella para matapos ko kaagad ayusin ang gripo sa banyo nila. Sandali lang. Ay, Oscar, ikaw pala. Bakit ang aga mong kumatok? Biniling kasi sa akin ni Carol kanina. Bago siya pumasok sa trabaho na puntahan daw kita ngayong umaga. Nag-text ka raw sa kanya na sira ang gripo niyo sa banyo. Kaya gusto mo sanang ipaayos sa akin. Ay, oo nga pala. Lika, pasok ka. Okay lang ba? Siyempre naman. Pasensya ka na kung nakatapis lang ako. Maliligo na sana ako pero ayun, sira nga yung gripo sa banyo namin. Maaga rin kasing umalis si Jack kanina kaya hindi ko na paayos. Halika, pasok ka na. Sigurado ka na okay lang ha? Oo nga, halika na. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo magkape muna? Ayos lang ako. Tapos na ako magkape bago umalis ang asawa ko kanina. San pala ang banyo nyo? Yang pintong yan. Silipin ko na yung gripo ha. Okay, sige. Wala ngang lumalabas na tubig. Pero mukha namang walang naputol. Baka may bumara lang. Oscar? Pasensya na pala kayo kagabi ha. Para saan? Wala ba kayong kahit anong narinig? Kagabi lang kasi ulit nakauwi dito si Jack. Kaya ayun, medyo maingay kami sa paghaharutan namin. Wala naman kaming narinig ni Carol. Ganun ba? Mabuti naman. Akala ko narinig ninyo yung mga ingay namin ni Jack kagabi. Ayos lang. Normal lang naman yun sa mag-asawa. Ibig sabihin, gusto mo rin ng maingay? Hindi. Ang ibig ko sabihin, Joke lang. Si Jack kasi madalas wala talagang pakialam sa mga kapitbahay namin. Ayos lang sa kanya kahit naririnig o nakikita ng ibang tao ang mga ginagawa namin. Ang weird, no? May ganung tao talaga. O yan, ayos na tong gripo nyo. Ayan! Makakaligo na rin ako. Salamat, Oscar. Oo nga pala, kainin mo na muna tong brownies na ginawa ko kanina. Dapat almusal to ni Jack kaya lang ang aga niyang umalis. Hindi na. Alis na rin ako para makaligo ka na. Okay lang yun. Pwede naman akong maligo habang kumakain ka dito. Pakisara mo na lang ang pinto kapag lalabas ka na. O sige, papasok na ako dito sa banyo. Papadudot sa tuwing uuwi nga si Jack ay medyo maingay ang paghaharutan nilang dalawa ni Bella. Mabuti na lang at wala pang nakatira sa katabing bahay nila dahil siguradong maririnig din ng mga yon ang ingay nila. Yung mga ingay na nagsisimula sa tawanan, kilitian hanggang sa nauuwi na sa mga ungol. Hindi na nga namin napigilan ni Carol ang mapagkwentuhan ng tungkol sa bagay na yon. Pero syempre dahil mag-asawa kami, iniisip namin na normal na rin yon, lalo na at madalas na wala si Jack sa bahay nila. Ganon din naman kasi kami ni Mrs. noong bagong uwi pa lang ako mula sa abroad. Ganon kami kasabik sa isa't isa kaya naiintindihan namin sila. Papadudot sa mahigit na 10 taon naming magkarelasyon ni Carol kasama na ang mga taon na hindi pa kami kasal ay never na akong na-attract sa ibang babae. Kahit pa nga noong nagtatrabaho ako sa abroad. Nagawa kong iwasan ang lahat ng tukso na lumalapit sa akin. Never akong gumawa ng kasalanan sa asawa ko.
Ngayon lang. Ngayon lang talaga ako nagsisimulang ma-attract sa ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko alam pero ang lakas talaga ng dating sa akin ni Bella. Minsan nga kapag naririnig ko ang paghaharutan nila ni Jack, hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-imagine kung anong itsura ni Bella habang ginagawa nila ang bagay na yon. Anong itsura niya kapag ako naman ang kasama niya. Papa Dudut, alam kong nagsisimula na akong magkaroon ng kasalanan, pero sa loob-loob ko, pagpapantasya lang naman yon. At wala akong balak na totohanin dahil mahal ko ang asawa ko, mahal na mahal. Papa Dudut, akala ko ay madali lang layuan ng tukso, lalo na kung mahal mo talaga ang asawa mo. Pero napatunayan ko na hindi pala talaga. Nagkaroon kasi ng seminar si Carol sa Batangas at 3 araw din siyang mawawala sa bahay. Sa unang gabi na wala siya, ay narinig ko na nagkaroon ng pagtatalo sa bahay ni Bella. May sigawan at basagan ng gamit hanggang sa nauwi sa padabog na paglabas ni Jack sa bahay nila. Kausap ko noon si Carol sa cellphone at sinabi ko sa kanyang nangyari sa kabilang bahay. Wala sana akong balak na puntahan si Bella pero si Carol ang nag-convince sa akin na i-check ko raw kung maayos lang daw si Bella sa kanila. Kaya nang hindi pa rin bumalik si Jack ay nag-decide na nga akong katukin ang bahay ni Bella. Naabutan ko siyang umiiyak habang umiinom ng alak. Pumasok na ako sa loob ng bahay nila at doon ko nalaman na nagtalo nga sina Jack at Bella. At sinabi daw nito na mag-cool off muna silang dalawa. Alam mo, hindi naman dating ganyan si Jack eh. Hindi madalas na mainitin ang ulo niya nung bago pa lang kami na magkarelasyon. Baka kasi nadadala niya lang dito sa bahay niyo ang init ng ulo niya mula sa trabaho. Baka stress lang siya. Mabuti sana kung ganun eh. Kaya lang hindi. Nandito na nga lang ako sa bahay. Kung sino-sino pang pinagseselosa niya, pati yung nagde-deliver dito ng tubig pinag-iisipan niya ng masama. Baka kasi natatakot lang talaga si Jack na mawala ka sa kanya. O kaya maagaw ka ng iba. Kaya nga ako pumayag na magsama na kami sa iisang bahay para matigil na yung pag-iisip niya ng kung ano-ano. Binitawan ko na nga ang trabaho ko para sa kanya tapos ayaw pa rin niyang huminto sa pagsiselos niya. May lalaki talagang seloso. Lalo na kung napakaganda ng girlfriend nila. Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Oo. Oo naman. Sino ba naman ang hindi magagandahan sa'yo? Ikaw yata ang lasing na sa ating dalawa eh. Hindi no. Nakakadalawang bote pa nga lang ako eh. Bakit nauutal ka habang kausap mo ko? Tapos namumula pa yung pisngi mo at hindi ka rin makatingin ng diretso sa akin. Ano? Hindi naman ako nauutal ah. Ayan ka na naman. Nauutal ka na naman, Oscar. Alam mo, swerte talaga ni Carol sa'yo. Kaya nga, inggit na inggit ako sa kanya eh. Kasi meron siyang asawa na gwapo na, sobrang sipag pang magtrabaho. Ano? Kung ano-ano namang napapansin mo? Masipag din namang magtrabaho si Jack. Kaya nga palagi siyang wala dito sa bahay niyo. Pero hindi naman siya kasing gwapo mo. At wala siyang kasing lakas ng sex appeal mo. Oscar, pwede bang humingi ng favor? Ano yun? Pwede bang hiramin kita kahit isang gabi lang mula sa asawa mo? Alam mo Bella, lasing ka na. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Mabuti pa siguro umuwi na lang. Bella, bakit mo ako inalikan? Oscar, isang gabi lang oh. Pagbigyan mo na ako. Sa totoo lang, matagal na kasi kitang gusto. Huwag kang mag-alala. Sigurado kung hindi uuwi si Jack, kaya solong-solo natin ang bahay na to. Bella, wag! Alam mo namang may asawa na ako, di ba? Wala naman siya dyan sa bahay niyo eh.
Tigilan mo na nga ang paghalik sa akin. Teka, huwag mo ko hawakan dyan. Ano ka ba? Oscar, ngayong gabi lang, promise. Pero Bella, Hinding-hindi malalaman ng asawa mo o kahit na sino ang mangyayari sa ating dalawa. At sisiguruduhin ko rin na hinding-hindi mo makakalimutan ang gabi na to. Papadudot sa maniwala kayo at sa hindi ay pinilit kong pigilan ang sarili ko na hindi matukso sa ginawa ni Bella sa akin. Pinilit kong kalasin ang mga yakap niya at iwasan ang mga halik niya sa labi ko. Nakailang iwas ako sa kanya pero dala na rin siguro ng alak ay tuluyan na akong bumigay sa ginawa niyang pangaakit sa akin. Hanggang sa pinagsaluhan na nga namin ang mainit na gabi sa loob ng bahay niya. Wala sa kanya na nanggaling na sobrang lakas daw ng sex appeal ko. Papadudot kaya kahit na alam niya na may asawa na ako ay hindi rin daw niya mapigilan ang sarili niya na magpapansin sa akin. Dahil matagal na raw talaga niya akong gusto kahit pa may sari-sarili kaming karelasyon. Papadudot yun na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasala ako sa asawa ko. At aaminin ko na sobrang nag-enjoy ako na kasama si Bella sa buong gabi. Hindi kasi ako makapaniwala na yung babaeng pinagpapantasyahan ko lang ay nagawa ko ng makuha sa wakas. Oo, mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal. Pero hindi naman natin minsan maiiwasan na magkagusto sa iba, hindi ba? Kumbaga sa ulam kahit gaano natin yon kapaborito, maghahanap at maghahanap pa rin tayo ng pangtanggal umay. At sa sitwasyon ko ngayon, si Bella ang naging appetizer ng buhay ko. Papadudot sa 3 araw na seminar ni Carol sa Batangas ay 3 araw din kaming gumawa ng kasalanan ni Bella. Nagkulong kami sa bahay nila buong maghapon at sinigurado ko na walang makakakita sa akin sa paglabas ko mula doon. Sinabi rin kasi ni Bella na may dala palang gamit si Jack nang umalis ito kaya sigurado daw siya na ilang araw din itong hindi uuwi. Kapag nagtatalo daw kasi silang dalawa ay palaging nagpapalipas ng init ng ulo sa ibang bahay si Jack. At kahit na hindi ako sigurado na hindi talaga uuwi si Jack sa mga araw na yon, ay nagpadala pa rin ako sa tukso. At kapag kausap ko naman si Carol sa cellphone ay tahimik lang si Bella para hindi kami mahuli na magkasama. Kaya in-enjoy ko ang bawat araw na magkasalo kami sa kama ni Bella hanggang sa pareho ng nanlambot ang aming mga katawan sa pagod. Papadudot, nang makabalik na si Carol mula sa seminar ay doon ako sobrang inatake ng pagkakonsensya. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung paano at bakit ko ba nagawa ang bagay na yon. Si Bella naman ay hindi rin muna pumunta sa bahay kagaya ng naging usapan namin kapag umuwi na si Carol. Papadudot sa sobrang guilty ko ay dinaang ko na lang ang lahat sa pag-aasikaso kay Carol. Mula sa paghahanda ng mga gamit niya pampasok sa trabaho, mga pagkain na kakainin niya hanggang sa babaunin niya at kung ano-ano pa. Naging sobrang malambing din ako sa kanya at minsan nga ay natatawa na lang siya. At kung minsan nga ay medyo nawiwirduhan sa ginagawa ko. Pero ang palagi ko lang sagot ay sobra ko lang siyang namimiss kaya ko ginagawa ang mga bagay na yon. Kahit ang totoo ay sobra lang talaga akong nagigilty dahil sa naging kasalanan ko sa kanya. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ko na ulit uulitin pa ang ginawa namin ni Bella. Han, eto yung baon mo para sa lunch mamaya. Baka makalimutan mo na naman to kagaya kahapon. Ay, salamat, Han. Hindi ko pala nalagay yan sa bag ko. Sabi ko na parang may kulang sa gamit ko eh. Nagiging makakalimutin na talaga ako. Teka, wala ka bang biyahe ngayon? Wala eh. Hindi muna ako tumanggap ng biyahe buong linggo. Oh, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka ba?
Han, okay lang ako at wala akong sakit. Gusto ko lang na dito muna ako sa bahay. Para maasikaso kita bago ka umalis at pagka-uwi mo galing trabaho. Ang sweet naman ng asawa ko. Ikaw ha, baka may ginagawa kang hindi ko alam kung ano. Wala. Ano naman ang gagawin ko na hindi mo dapat malaman? Hindi ko alam. Siguro kagaya ng ginawa mo dati nung sinurprise mo ako sa wedding anniversary natin, na bigla ka na lang umuwi ng Pilipinas nang hindi mo sinasabi sa akin. At kinuntsaba mo pa talaga parents ko para sa surprise na yon. Oo nga. Naalala ko na. Ang galing mo pa naman magtago ng sikreto kaya hindi kita nahuli kaagad. O sige na, aalis na ako at baka malate pa ako sa trabaho ko. Bye, Han! Sige Han, ingat ka. I love you. I love you too. Bye! Liligpitin ko muna siguro tong pinagkainan namin. Tapos isusunod ko ng laban ng mga damit. Oh, may nakalimutan pa bang gamit si Carol? Parang wala namang naiwan dito sa lamesa. Nakala ko wala ka ng… Bella? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka muna. Baka makita ka ng asawa ko. Ano ka ba? Umalis na yung asawa mo, di ba? Kaya nga nandito na ako eh. Teka, huwag ka munang pumasok. Baka kasi bumalik siya at makita ka niya dito sa loob ng bahay. Nakaalis na nga siya. Nakasalubong ko pa nga siya kanina eh. Nagkabatian pa kami bago siya sumakay ng tricycle. Kaya alam ko na solong-solo na kita ngayon. Namiss kita. Bella, huwag kasi muna ngayon. Baka bumalik ang asawa ko. Ang kulit naman ito. Sinabi ko na nga na hindi na babalik yun. Kaya nga nilako na tong pinto ng bahay niyo eh. Kaya halika, ituloy na natin to. Mag-enjoy na tayo habang wala ang asawa mo. Papadudot akala ko kapag kasama ko na si Carol ay madali ko nang maiiwasan ng tukso pero hindi pala. Dahil nang umagang yon ay bumigay na naman ako. Nagpadala na naman ako sa tukso at naging marupok ako, Papadudot. Muli na naman naming pinagsaluhan ni Bella ang masarap na nakaw na sandali sa loob pa mismo ng bahay namin ni Carol. Buong maghapon kaming gumawa ng kasalanan. At bago siya lumabas ay sinigurado ko na walang ibang tao na pwedeng makakita sa kanya. Papadudot, oo, inaamin ko na nag-enjoy talaga ako sa ginawa naming yon ni Bella. Pero takot na takot ako na malaman ito lahat ni Carol. Ayoko magtalo kami at mawala sa akin ang asawa ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nangyari yon. Pero nasundan pa nang nasundan ang mga nangyari sa amin ni Bella kapag wala ang asawa ko sa bahay. Minsan nga kahit nasa bahay pa si Carol ay magkukunwaring magdadala lang ng pagkain si Bella. Pero pasimple na siyang humahalik sa akin kapag hindi nakatingin si Carol. Papadudot na hinto ang ginagawa naming mga nakaw na sandali ni Bella nang umuwi na si Jack sa kanila. Hindi na rin kumatukpang muli si Bella sa bahay namin at nalaman ko kay Carol na nagkaayos na ang dalawa. Lumipas ang mga linggo na naging buwan pero hindi na nga ako muli pang tinukso o inakit ni Bella. Paminsan-minsan ay nagpupunta pa rin siya sa bahay pero hindi na ako ang dahilan. Si Carol na. Ibinabalik niya lang ang mga pocketbook na hiniram niya o kaya naman ay manghihiram ulit siya ng bago. Nagpapansinan pa rin kaming dalawa, Papadudot, pero hanggang tanguan at ngitian na lang. Mas okay na yon kesa mamroblema pa ako. Oo, namimiss ko mga nakaw na sandali naming dalawa. Pero dahil appetizer ko lang naman siya ay alam ko sa sarili ko na mabilis ko siyang makakalimutan. Isang gabi, Papadudot, ay nagising kami ni Carol sa mga sigawan mula sa kabilang bahay. Mga sigawan ni Bella at Jack, kasunod ay ang ingay ng pagkasira ng mga gamit na para bang hinahagis. May 10 minuto lang yon na nangyari bago muling tumahimik ang kabilang bahay.
Kagaya ng dati ay ayoko na sanang pumunta doon at makialam pero si Carol ang nag-convince sa akin na i-check ko raw ang kapitbahay namin. Ikaw pala, Oscar. Anong ginagawa mo dito? Narinig kasi namin ni Carol na nagsisigawan kayo ni Jack kanina. Nakarinig din kami ng mga nasira at nabasag na gamit. Gusto niya kasi check ko kung okay lang ba kayo. Nag-aalala kasi siya sa'yo. Nandiyan ba si Jack sa loob? Wala. Wala na naman siya. Umalis ulit siya ng bahay at hindi ko alam kung kailan na naman siya babalik. Nag-iwan na kasi siya ng panggastos ko dito eh. Kaya sigurado ko na ilang araw na naman siyang mawawala. Pero bakit kayo nagsisigawan kanina? Ayoko na sanang pumunta dito kasi alam ko na away niyong mag-partner yan. Pero kinulit kasi ako ni Carol na tingnan ko kung ayos ka lang ba. Ang bait talaga ng asawa mo, Oscar. Pero gusto mo talaga malaman ang dahilan? Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Kasi ayoko rin naman na… Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Alam ko na malinaw mong narinig ang sinabi ko, Oscar. Kaya hindi ko na kailangang ulitin pa. Pero hindi naman ako yung di ba? Ano bang ibig mong sabihin na ano? Linawin mo nga. Yung alam mo na. Hindi ko malalaman kung hindi mo didiretsuhin. Hindi naman ako ang tatay ng dinadala mo, di ba? Sa totoo lang hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam sa ngayon. Yun ba ang pinag-awayan niyo ni Jack kanina? Alam niya na ba yung tungkol sa nangyari sa atin? Hindi. Wala akong sinabi na kahit na ano sa kanya tungkol sa atin. Ayoko kasi na mas lalong guluhin ang sitwasyon. Pero nang sabihin ko pa lang sa kanya na buntis ako, naggalit kaagad siya. Sumigaw at halos magwala. Ito nga oh. Marami kaming gamit na nasira. Gusto niya kasi na ipalaglag ko ang bata pero hindi ako pumayag. Ano? Bakit niya naman gustong gawin yun? Hindi niya ba naisip na napakalaking kasalanan ang gusto niyang mangyari? Ewan ko. Kesyo wala pa raw sa plano niyang bumuo ng pamilya. Pero binahay niya na ako. At kung hindi ko raw ipapalaglag ang bata, hihiwalayan niya na raw ako ng tuluyan. Anong plano mo ngayon? Ayoko ipalaglag tong bata. Kahit anong mangyari, hindi ko papatayin ang anak ko. Hindi, Oscar. Papadudot pagkatapos naming mag-usap ni Bella ay naging sobrang magulo rin ang isipan ko. Pero syempre hindi ko yon pinakita sa asawa ko. Nang tanungin niya ako kung ano raw ba ang nangyari sa bahay ni Bella, ay sinabi ko sa kanya na away mag-asawa lang ang dahilan ng kanilang mga sigawan. Wala akong binanggit sa gustong mangyari ni Jack o sa ipinagbubuntis ni Bella. Papadudot may bahagi ng sarili ko na kinakabahan. Kahit na hindi sinabi ng diretsyo ni Bella ay alam ko na malaki ang posibilidad na ako ang tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Mahigit 3 buwan na rin kasi ang nakakalipas mula ng huling beses na may mangyari sa aming dalawa. At yon ang mas ikinababahala ko. Ngayon palang papadudot ay hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin kung sakaling magkatotoo ang hinala ko. Paano nga kung nabuntis ko si Bella? Dapat ko bang ipaalam sa asawa ko? Pero anong magiging plano ni Bella kapag napatunayan niya na ako ang tatay ng baby niya? Ipapaako niya kaya sa akin ang bata? Handa naman ako sa responsibilidad, papadudot, pero hindi ako handa na iwanan ng asawa ko kapag nagkataon. Ayokong mawala sa akin si Carol. Kaya papadudot hindi ko pa man nakukumpirma ang katotohanan. Natatakot na ako kaagad na kamuhian ako ng asawa ko. Papadudot ilang araw pa ang lumipas pero hindi ko napansin na umuwi si Jack sa bahay nila. Si Bella naman ay hindi na rin pumupunta sa bahay namin kahit para makipagkwentuhan lang kay Carol. Hindi ko tuloy maiwasan ang mag-alala sa kanya dahil palaging sarado ang bahay nila. Ayoko naman na ako ang kumatok doon para kumustahin siya dahil pilit ko na ngang inilalayo ang sarili ko mula sa kanya.
Gusto ko na kasing kalimutan talaga kung ano man ang namagitan sa aming dalawa. Ang sabi naman ni Carol Papadudot ay nagkaka-text naman daw sila ni Bella at ayos lang daw ito. Pinag-iisipan na rin daw nito na umuwi ng probinsya. Ako naman ang napaisip, Papadudot, kung sakali na anak ko nga ang dinadala ni Bella tapos ay uuwi siya ng probinsya nila. May chance pa kaya na makita at makilala ko ang anak ko. Papadudot, ayoko sanang isipin ang possibility na anak ko talaga ang dinadala ni Bella. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yun din kasi ang matagal na naming gusto ni Carol, ang magkaroon ng sariling anak. Pero hindi ko naman na-imagine na darating ako sa point na sa ibang babae pa pala ako magkakaanak. Han, patingin naman kung sino yung kumakatok. Tinatapos ko lang tong niluluto ko. Sige yan, ako nang bahala. Oh, Bella, kumusta ka? Teka, bakit may dala ka mga gamit mo? Magpapaalam lang sana ako sa inyo ni Carol. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin. Nandyan ba siya? Oh, Bella, ikaw pala yan. Ngayon na ba ang alis mo? Kala ko sa susunod na linggo pa. Oo eh. Baka kasi maubos ko pa yung huling pera na iniwan sa akin ni Jack. Hindi na kasi ako binalikan ng gago na yun eh. Kaya sinoli ko na rin yung susi sa may-ari ng bahay namin. Nag-iwan na rin ako ng pera sa kanila para ipahakot ang mga gamit na natitira doon. Hay nako, sira talaga ulo nung lalaking yun. Sandali lang ha, kukunin ko lang yung mga pocketbook na sinabi kong ibibigay ko sa'yo. Sige, maghihintay ako dito. Salamat. Bella, anong plano mo ngayon? Ayun na nga. Uuwi muna ako sa probinsya namin. Nalaman na rin kasi ng nanay ko na buntis ako eh. At sila ang nag-convince sa akin na umuwi na lang muna dahil alam nga nila na hindi ako gustong panagutan ni Jack. Pero sigurado ka ba na si Jack talaga ang tatay ng dinadala mo? Importante pa ba yun? Oo, dahil kung sakali man ako ang tatay, handa ako na makakuha ng responsibilidad eh. Oscar, mabait si Carol. At ayoko na maging dahilan para pati kayo magkagulo. Ayoko masira ang relasyon ninyong dalawa. Ang ibig mong sabihin, ako nga ang tatay ng dinadala mo? Oo. Dahil nalaman ko na magtatatlong buwan na pala akong buntis. At alam nating dalawa na ikaw ang huling lalaking nakasama ko bago ang 3 buwan na yon. Gusto mo bang pag-usapan muna natin to bago ka umalis? Hindi na. Okay na ako. Kagaya ng sabi ko, Oscar, mabait ang asawa mo. At ayokong guluhin ang relasyon ninyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ito na yung huling beses na magkikita tayo. Kagaya ng pangako ko sa'yo noon, walang sino mang makakaalam na mga naging nakaw na sandali nating dalawa. Papadudot, gustong gusto ko nang pigilan si Bella sa pag-alis niya at pag-uwi ng probinsya. Gusto ko rin sanang kunin ang address niya pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Lalo na nang bumalik na si Carol para iabot kay Bella ang mga pabaon nitong pocketbook. At nang umalis na nga si Bella ay muli akong naguluhan sa kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na nga bang talagang kalimutan si Bella at ang magiging anak ko sa kanya? O dapat ko nang panagutan ang naging bunga ng nakaw na sandali naming dalawa? Pero paano naman si Carol? Ayokong magalit sa akin ang asawa ko. Ayokong mawala siya sa akin. At sigurado ako na hinding-hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niya ang katotohanan. Papadudot, kahit gulo pa rin ang isip ko at nararamdaman ko ay hindi ko yon pinahalata kay Carol. Siguro tama lang ang naging desisyon ni Bella na paglayo mula sa amin. Para na rin sa ikakatahimik naming lahat, lalo na ng relasyon namin ni Carol. Kaya muli kong pinangako sa sarili ko na yun na ang huling beses na iisipin ko si Bella. At gagawin ko ang lahat para makabawi sa asawa ko. Han, ang sarap talaga nitong tinola mo ah.
Syempre, kasi paborito mo yan, di ba? Ang sabi mo pa nga, kahit yan pa ang araw-araw na ulam natin, ayos lang sa'yo. Oo, Han. Lalo na kapag ikaw ang nagluto. Talaga ba? Talaga? Kahit kailan hindi ka na umay sa tinola o sa kahit anong niluto ko? Hindi, no? Ang sarap-sarap mo kaya magluto, kaya hindi ako magsasawa. Okay. Sabi mo eh. Hay. Buntis pala si Bella? Kanino mo naman narinig yan? Sa inyong dalawa. Sa pag-uusap nyo kanina. Oscar, may gusto ka bang sabihin sa akin ngayon? Wala naman. Wala naman akong tinatago na kahit na ano sa'yo. Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Yung tungkol sa lahat ng pinag-usapan nyo ni Bella kanina. Narinig mo lahat yon? Oo. Lahat ng dapat kong marinig. Oscar, paano mo nagawa sa akin to? Paano ginagawa sa akin tong dalawa? Han, magpapaliwanag muna ako. Huwag mo akong hawakan! Carol, makinig ka kasi muna sa akin. Ang bababoy niyo! Ang bababoy niyong dalawa! Alam mo, mabuti na nga lang at napigilan ko ang sarili ko kanina habang kausap ko si Bella. Mabuti na lang naawa ako sa kanya at sa batang dinadala niya kaya hindi ko siya kinaladkad. Ang higpit pa nga ng yakap ko sa kanya eh. Ang tamis pa ng ngiti ko sa kanya. Kahit na ang totoo, gustong-gusto ko na kayong saksakin pareho! Carol, sorry talaga. Hindi ko naman ginusto to. Hindi ko sinasadya na magkasala sa'yo. Natukso lang ako. Gago ka pala talaga eh! Natukso ka pa sa ibang babae kahit magkasama tayo sa isang bahay! Paano ka ba niya tinukso? Nagubad ba siya dyan sa labas ng bahay natin? Ginagawa ba niya sa'yo yung mga bagay na ayaw kong gawin dahil hindi ko kaya? Saan ba ako nagkulang? Sabihin mo! Dahil ba hindi tayo makabuo ng anak hanggang ngayon? Hindi dahil doon. Wala kang kasalanan. Wala kang naging kahit na anong pagkukulang. Naging mahina lang talaga ako. Siguro hindi lang ito ang unang beses na ginawa mo to, ano? Aminin mo nga sa akin. Nakailang babae ka sa abroad? Kailan ka nagsimulang magloko? Carol, ano ba yung iniisip mo? Iningatan ko ang tiwala na pinabaon mo sa akin nung umalis ako ng Pilipinas hanggang sa makabalik ako. Ngayon lang talaga ako nagkamali. Please, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Alin sa lahat ang pinagsisisihan mo, Oscar? Yung niloko mo ako? O yung nagkaanak ka sa ibang babae? Alam mo, sa tuwing iniisip ko na si Bella pa talaga yung naging babae mo, hindi ko mapigilang isipin na kung ilang beses niyo ba ginawa ang bagay na yon. Kung saang parte ba ng bahay na to niyo ginawa yung kababuyan yung dalawa? Inaamin ko naman na nagkamali talaga ako. At gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Carol, please. Ayusin natin to. Bigyan mo pa ako kahit isang pagkakataon na lang. Para saan pa? Para lokohin mo ako uli? Carol. Para magkaanak ka uli sa ibang babae? Hindi! Hindi kita mapapatawad kahit kailan, Oscar! Kaya tapusin na natin lahat ngayong gabi at aalis na rin ako sa bahay na to.
Dahil hindi ko na kaya magstay pa na matagal sa lugar na to na sobrang binaboy niyong dalawa ni Bella! Papa Dudut, hindi ko alam kung paanong paliwanag at pagmamakaawa pa ang gagawin ko kay Carol para lamang patawarin niya ako. Narinig niya pala ang naging pag-uusap namin ni Bella tungkol sa pagkumpirma nito na ako nga ang tatay ng dinadala nitong baby. Ni hindi ko man lang nahalata ang biglang pagbabago ng mood ni Carol nang umalis na si Bella at ang buong akala ko ay nalulungkot lamang siya. Yun pala ay may kinikimkim na siyang sakit dahil sa nalaman niya. Papa Dudut, sobra ako nagsisisi dahil sa kasalanang nagawa ko sa asawa ko. Hindi ko lubos maisip kung bakit ba ako nagpadala sa tukso. Bakit hinayaan ko na maging marupok ang sarili ko? Kahit alam ko na mahal ako ng asawa ko, sa umpisa pa lang ay dapat ay hindi ko na in-entertain pa ang kung anumang pagnanasang nararamdaman ko kay Bella noon. Dapat mas inayos ko na lang ang sarili ko at ang relasyon namin ni Carol. Para hindi na lumalim pa ang kung anumang nararamdaman ko para kay Bella. At kung hindi rin ako kaagad natalo ng tukso, siguro ay nagawa ko pa sanang layuan si Bella at iwasan ang nakaw na sandaling inoffer niya sa akin. Papa Dudut, wala na po ako naging balita pa tungkol kay Bella dahil kagaya ng sinabi niya bago siya umalis ay puputulin niya ang lahat ng pwedeng maging communication namin. Patatahimikin niya ang buhay ko. Akala ko talaga noon ay matatahimik na kami pare-pareho sa pag-alis niya. Pero hindi pa rin pala. Dahil nawala na ang asawa ko sa akin. Nawala pa ang chance na makilala ko ang magiging anak ko. Papa Dudut, halos mag-iisang taon na kaming hindi magkasama ni Carol sa bahay pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako sa panunuyo sa asawa ko. Pinangako ko kasi sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi niya ako napapatawad. Ako naman kasi talaga ang punot dulo ng pagkasira ng relasyon naming dalawa. Kaya bakit ako susuko? Aminado ako na nagkamali talaga ako. Naging marupok at naging makasalanan. Pero pinagsisisihan ko na talaga ang lahat ng yon, Papa Dudut, at gagawin ko rin ang lahat para muli akong mapatawad ni Carol at magkaayos kaming mag-asawa. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko na ito. At sana kahit na anong lapit ng tukso, kung mahal natin ang asawa at pamilya natin, gawin natin ang lahat para maging matatag ang relasyon natin sa kanila. At huwag na nating sisirain ang tiwalang ibinigay nila kung ayaw nating kamuhian nila tayo at mawala sila sa buhay natin. Ang inyong kabarangay at kapuso, Oscar. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.